Ligtas at ganap ng operational ang mga paliparan sa Visayas matapos ang lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu nitong gabi ng Martes. Samantala nakatutok na rin ang Office of Civil Defense sa mga pangunahing hakbang para sa rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Si Creseline Catarong magbabalita. Nagsagawa ng inspeksyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga pasilidad ng mga paliparan matapos ang lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu nitong gabi ng Martes. Sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na walang naiulat na structural damage sa mga paliparan, partikular sa Bacolod City, Mactan sa Cebu, Calbayog, Hilongos, Maasin, Ormoc at Tacloban. Ligtas din ang lahat ng empleyado at pasahero. Bagamat pansamantalang na-hold ang ilang flights ng Philippine Airlines at Cebu Pacific mula Maynila patungong Bacolod, nilinaw ni Apolonio na bahagi lamang ito ng safety protocol matapos maglabas ng earthquake alert. Nung nagkaroon nung declaration nga yung earthquake alert, hinold mo na sa holding pattern, pinaikot. After inspection within 30 minutes, yung runway, nakababa na rin po itong mga aeroplano. Kaugnay ng kuryente sa mga paliparan, tiniyak din ng CAAP na hindi naapektuhan ang operasyon dahil sa pagkakaroon ng mga standby generator. Bukod dito, tiniyak din ni Apolonio na ligtas at normal na ang operasyon ng lahat ng paliparan matapos ang lindol. Well, makaasa po ang ating mananakay sa CAAP airports na maayos po yung aming mga facilities at ligtas po, no? Dahil hindi naman po namin kayo paliliparin yung mga aircraft kung hindi pa na-inspection talaga. Samantala, nakatutok na rin ang Office of Civil Defense sa mga pangunahing hakbang para sa rehabilitasyon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Civil Defense Deputy Administrator for Administration ng OCD, kabilang sa mga prioridad nila ang pagbabalik ng kuryente at komunikasyon, pag-aayos ng mga nasirang bahay at pagbibigay ng tulong sa mga nawala ng tirahan. Tinukoy ng OCD ang Bogo City sa Northern Cebu bilang sentro ng matinding pinsala sa naganap na malakas na lindol. Sa pahayag ni Alejandro, malakas ang naging epekto ng lindol sa Bogo, Medellin at San Remio kung saan maraming naitalag na sawi at sugatan. Anya, karamihan sa mga biktima ay naipit o nahulugan ng mga bumagsak na debris dahilan ng kanilang pagkasawi. At wala namang isolated na lugar, no? So hindi naman mahirap puntahan. So nakakonsentrate ang ating mga resources sa northern part of Cebu, tulad ng sinabi ko sa Bogo City, sa San Remedyo, at sa may isla ng mga katabing isla po. Patuloy din ang assessment ng OCD sa mga gusali, partikular na ang mga paaralan at ospital upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.